Good day to each and everyone, especially ma'am. I am Amiril Zakaria Mamalo from Bay Swansea. So, magsisimula tayo sa report ni Laika Gyabel. Strategies for Facilitating Problem Solving and Creativity. Mga estratehiya para sa pagpapadali sa paglutas ng problema at pagkamalikhain. So, ito na yung pagka-active o responsible ng tao. So, magbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, ako ay nagbibiyahe o namamasada, Simoy to Cotabato, sa hindi inaasahang pangyayari nagka-aberya yung truck. So ngayon, yung mga pasahero ko, kung hihintayin pa nila na maayos yung dapat ayusin sa sasakyan, ay sigurado na mahuhuli sila sa kanilang pupuntahan. So ang gagawin ko na lang is ipatransfer ko sila sa ibang sasakyan at the same time, kukuhanan ko sila ng pamasahe na naayon sa dapat nilang ibigay. Number 2, Bloom's Revised Taxonomy of Educational Objectives reported by Siti Faria Lingkub. So, ito na yung mga layuning pang edukasyon. So, actually, marami ito siya. Halimbawa, tayong mga estudyante, alam naman natin ng financial shortage ay ang ating kadalasang na-encounter o pinoproblema na kung saan kailangan nating labanan dahil mayroon tayong layunin na gusto nating makamtan. So, ang napili kong theory sa report ni Siti Faria Lingkub ay ang comprehension o pangunawa. Halimbawa, may anak akong pinapaaral na kung saan hindi ko maibigay ang sapat na pangangailangan dahil sa kahirapan. So, kailangan ko siya pangaralan. Sasabihin ko sa kanya na kailangan niya magtipid at tumiskarte para makatapos siya mag-aral nang sa ganon may maganda siyang kinabukasan. So, ngayon, masasabi kong may comprehension ang anak ko dahil isinasaisip at ginagawa niya ang mga bilin ko. Number 4, Meaning and Types of Motivation reported by Nidal Montasher and Tanding Arbaya. Ang motivation ay ang panloob o pagnanais na nag-uudyok sa isang tao na kumilos sa isang tiyak na paraan upang makamit ang layunin. Ito ay nagpapasigla, nagpapaudyok sa isang tao dahil doon mas nabibigyan siya ng lakas at tiyaga na gawing abutin ang kanyang mga pangarap o layunin. So, we have two types of motivation. The number 1, intrinsic motivation. Nagmumula sa loob ng individual, hinihimok ng personal na interes, kasiyahan o pakiramdam ng tagumpay. Halimbawa, nagbabasa ng libro dahil nag-enjoy ka. Paglutas ng puzzle o problema para wala ka ng iisipin na stress at para maging okay ka. Number 2, extrinsic motivation. Panlabas galing sa labas ng individual. Halimbawa, nag-aaral ng mabuti para makakuha ng magandang grado o grades. Nagtatrabaho para kumita ng pera. Number 5, transfer learning. Ang paglipat ng pagkatuto. Reported by Saida Kindato and Salahudin Batunan. Ang transfer learning ay tumutukoy sa paggamit ng kaalaman, kasanayan o ugali na natututunan sa isang konteksto sa ibang konteksto. Ito ay pangunahing konsepto sa edukasyon at nagbibigay malay na psikolohiya o yung mga taong nag-aaral sa galaw ng tao. Sa ating pagganap, natututuhan natin sa isang sitwasyon. So, we have two types of motivation. Number 1, positive learning. Kapag ang pag-aaral sa isang konteksto ay nagpapahusay sa pagganap, halimbawa, ang pag-aaral ng tumugtog ng piano ay nakakatulong sa pag-aaral tumugtog ng organ. Number 2, negative transfer. Kapag ang pag-aaral sa isang konteksto ay nakakasagabal sa paggamit ng isa pa, halimbawa, ang pagmamaneho ng kotse na may automatic transmission ay maaaring makahadlang sa pag-aaral o pagmamaneho ng manual na kotse. At dito lang po nagtatapos ang aking report. Shukran and wassalam. Number 3, human environmental factors. Mga kadahilanan sa kapaligiran ng tao. Reported by Chad Abdul Kahar. So, halimbawa na lang yung sarili ko. Nag-aaral ako na may mga taong walang tiwala sa sarili ko. Walang tiwala na may mararating ako sa buhay o may patutunguhan. So, ang dapat kong gawin is hayaan at hindi ko na lang sila papansinin at mag-focus na lang ako sa aking pag-aaral. So, ang napili kong theory sa report ni Chad Abdul Kahar ay ang social environment. Ang social environment ay tumutukoy sa kapaligiran. So, ito na yung mga taong nakapaligid sa iyo. Impluensya,
Halimbawa, kung religious ang mga kapitbahay o neighbor mo ay may possibilities na ma-adapt mo ang kanilang pagka-relihiyoso. Kondisyon, kung saan ang mga tao ay lumalaki, nabubuhay, nagtatrabaho at nakikipag-ugnayan sa iba. So, bilang isang tao, kailangan makipag-socialize o makipag-communicate tayo sa iba para makapagbigayan tayo ng impormasyon o magkaunawaan.